Handa na ba kayo dito? Totoo yan, kayong mga taga-Maynila, kayong mga congressman yan, mga senador. Baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung mga yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera. Putang ina. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez, he's wallowing. Alam mo kasi, ayun ko kung bakit, niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Ganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because his speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera. Ayan na, si mismong former President Duterte na mismo ang nagde-demand ng audit sa lahat. Ayan, no? Sinimulan nyo, aanga-anga kayo, lahat na. Dapat i-audit na lahat. Diba? Bakit si Inday Sara lang ang pinagbababanatan nyo? I-audit nyo na lahat. Ayun, diba? So request ni former President Duterte, nagre-request siya ng audit sa COA. At pag hindi binigay ng COA, magre-request siya sa sambayan ng Pilipino na magde-demand ng audit ng lahat. Yan, no? Ang linis-linis nyo kasi, no? Grabe, no? Pinagpupuntiryan nyo talaga si VP Inday Sara na wala lang naman siyang ibang ginawa kundi magserbisyo, di ba, as Vice President and as Secretary of Department of Education. Pero anong pinaggagawa nyo? Sira dito, sira doon, di ba? Ako sa dito, ako sa doon. So ngayon, kasama namin si former President, di ba, Duterte,
na magde-demand ngayon ng audit. Kasi, di ba, ang aga-aga pa, namumulitika na kayo. Ba't di nyo na lang pakinggan muna at alamin nyo muna, di ba, yung mga plano ni VP Inday Sara para sa Department of Education. Hindi yung nang-iintriga agad kayo, di ba? Hindi yung naninira agad kayo, di ba? At kung ano-ano na naman ang pang-aakusa na pinaggagawa nyo. Na nagsalita na si former President Duterte, tignan natin hanggang saan kayo. At sa lahat ng mga politiko at andyan sa posisyon, magtrabaho muna kayo. Huwag muna mamulitika, no? Ang layo-layo pa ng eleksyon. Trabaho po muna. Hindi yung kung ano-anong mga pinaggagawa nyo. Idaan nyo sa legal na pamamaraan. Kung may nakita kayong anomalya, huwag kayong ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Di ba? Idemanda nyo. No? Mag-file kayo ng case. Ganun ang dapat gawin. Be professional. Hindi yung ginagamit nyo pa pati media, nag-iingay kayo. At wala na kayong ibang binabalita, kundi, di ba? Kundi mga balitang makakasira sa imahe ni VP Inday Sara.